Pinagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Orayon. Asamahan nyo ako, i-update ko kayo sa aming mga tanim. Tara! Andito nga pala tayo sa ating silihan. Bali, namumuha na siya mga kap. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung ginawa namin paraan sa aming kamatis. Puntahan natin doon. Ayun na siya, baka ilang linggo na lang ito mga kap, harvest na rin tayo ng ating siling Taiwan. So almost 50% meron ng bunga. Ngayon papakita ko sa inyo yung ginawa namin paraan dito sa aming kamatis, kasi nung nakaraan halos nalalaglag yung mga kamatis namin at nabubutas, at napag-alaman nga namin na tumitira pala ay insekto. So shoutout nga pala kay Morwell Ordanza. Yan ang ating mga makabagong farmer. So tinuruan niya tayo, o sinabi niya sa atin yung tip na paraan para ma-less yung mga insekto na yon, at nakapag-harvest na nga tayo ng kamatis. Kahit papano, naka 10 kilo rin tayo. At ang presyo nga pala is 70 pesos per kilo ang kinuha sa atin, at dyan lang natin binaksak sa baryo. So andito nga pala si Rodel. So ito yung ginagamit namin. So ini-spray nila doon sa bote para i-attract yung mga insekto at pumunta dito. Yan nga, may kita nyo yung mga insekto. Bale, ito yung mga insekto mga kap na tumutusok or kumakagat sa ating kamatis. Kaya nabubutas, tapos pag nabutas sila, magiging uod na yung nasa loob. Sa susunod, ipapakita namin sa inyo isang paraan namin ng pagpaparami ng kamatis nang hindi na siya ipinupunla ng buto. Kung mapapansin nyo nga dito, nasaktan to ng bagyong Pepito, itong area na to. So i-recover din namin yan. Bali sa area na to mga kap, maraming namatay ng bagyo. Pag ni-recover namin to, may susubukan kaming isang paraan para maparami uli yung mga puno ng kamatis nang hindi mo na kailangan ipunla pa mula sa buto. Mga 3 to 4 days harvest na to mga kap. Tulad nga nito, maliit pa lang, nahinog na, nasaktan. Nung una mga kap, halos wala kami makuha dito dahil nga maliliit pa lang, nabubutas na ng mga insekto. Kahit papano, maganda tong paraan na to. Effective siya mga kap. Yan may kita natin. So na-attract niya yung mga insekto na yan. Pa-comment nga, pa-comment lang po kung ano insekto pala yon. Bali, ang pinapagawa nga pala natin sa kanya mga kap, pinapatanggal na natin yung mga naninilaw sa dahon niya. Halimbawa, ganito. Ito. So, pinapakat na natin yan para, kasi mga kap, kumukuha pa ito ng nutrients sa kanya. Pag tinanggal natin yon, mababawasan ng kumukuha ng nutrients, magko-concentrate sa ating mga bunga. Lahat ng sustansya. Kasi ito, kahit papaano, kumukuha pa rin to ng sustansya sa kanya, kahit damage na siya. Kaya pag kinat natin yan at tinanggal natin, yon, masusolo na ng bunga yung nutrients ng buong puno. Ayun ang pinapagawa natin. Sa mga susunod na video, ipapakita natin yung paraan kung paano natin pararamihin yung mga puno na yan sa pamamagitan ng isang paraan na gagawin namin.
Gulo, no? Bali mga kap, yung mga nalalaglag na katulad nito, ito yung sinasabi ko sa inyo kapag tinusok ng insekto, ganyan na siya. Nagbubutas na. Bali ang ginagawa namin dito, kinokolekta namin, ipinapakain namin sa mga manok at saka kaya sa kambing. So babalikan yan at isasako mamaya. Andito naman tayo sa ating siling panigang. Kagabi kumuha sila dito, naka 1 kilo rin sila. So may bunga pa. Total naman nagre-recover yung katawan niya. Bali ang ginagawa nila ngayon doon, pinapatubigan yung ating kamote. Dito mga kap, hindi kami natatakot na sumubok sa iba't ibang klaseng paraan. Bagkus na may natututunan kami sa mga experience na yon. Yan mga kap, sa kabila naman nag-harvest sila ng kamote. Mga kamote. Bali sa atin, baka 2 weeks pa natin harvestin to. Nag-harvest na sila sa kabila ng mga kamote. At eto naman ang ating kamote, pinapatubigan na natin. Andun nga si JM. So ayan mga kabali, napakita ko na sa inyo yung ginawa namin paraan sa aming kamatis. Effective yung spray kahit papaano may na-harvest na kami. Dati halos wala kami ma-harvest at nalalaglag lang at nabubutas sa aming mga tanim na kamatis. Pero simula naglagay kami ng spray na yon, na-attract niya yung mga tumutusok sa kamatis. At ngayon, kagabi nga, kahapon pala, may na-harvest kaming 10 kilo. Maraming salamat sa pagsama. Muli po inyong lingkod, General Orayon. At taos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video. Sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampunan inyong mga pamilya. Na sana po mingita ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa Kanyang mga kagusto at kahilingan. Muli po, maraming salamat. God bless.